Natimbog ng pulisya ang negosyante na wanted sa high-profile syndicated estafa sa Malasiki, Pangasinan. Naka-alerto Sandy Salvacio. So, nung nagsalita tayo, wala sa sekara pag gano'n na magsalita. Amin ay pagka... Hapon nitong Martes, pinasok ng mga pulis ang isang opisina sa Barangay Poblasyon, Malasiki, Pangasinan upang arestuhin ang negosyanteng may-ari ng JRL Quarta Trading Company. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa San Carlos City, Pangasinan, mapayapang sumunod sa mga otoridad ang 29 anyos na negosyante. Habang nag-uusap sila doon sa lawyer niya, allegedly to arrange nung payout ng mga nag-invest dahil accordingly ay ibabalik niya pera ng mga nag-invest sa kanya. Batay sa warrant, ang akusado ay nahaharap sa kasong syndicated estafa na isang non-bailable offense. Inulan ng reklamo ang kumpanya dahil sa illegal investment scheme. Ito ay operation ng sa Forex at it operated sometime. Maraming nag-invest sa kanya at accordingly ay may more or less 10,000 investors na humaling sa offer ng kumpanya. Hindi na humarap sa kamera pero nagpaunlak siya ng panayam sa GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Inamin ng akusado na mali ang hindi niya pagsunod sa payout ng kanyang mga kliyente. Gayunman, inaayos na raw niya ang dapat sanang pagbabayad sa kapital ng kanyang mga kliyente. So nagkataon lang po siguro na may hindi na asikasong papel, tapos lumabas yung warrant. Nakakalungkot man lang kasi nahihirapan akong kumilos ngayon kasi paano ko siya maiisa sa ayos kung nasa loob ako. Humihingi siya ng paumanhin sa kanyang mga kliyente. Nung hindi pa ako nagpaparamdam sa social media, hindi pa ako nagpo-post sa page namin, iningatan ko lang din po talaga yung security. Kasi mas gusto ko na lang po talaga na ako mismo yung magtrabaho. Dagdag niya, hindi raw niya basta-bastang mailabas ang pera lalo't umaabot sa bilyong piso ang kabuang halaga ng mga ito. Nilinaw rin niya ang naunang kasong kinaharap noong Mayo 2025 kung saan ni-raid ng PNP-ACG ang naunang opisina ng kanyang kumpanya dahil umano sa pagpapatakbo ng cryptocurrency investment scheme na walang kaukulang permit. Ang sinasabi po nila, hindi namin inaasikaso yung SEC. Yun po yung kumalat. So hindi namin nagbigay ng libat loan. Pero ang totoo lang po, ilang beses na po kami nag-try sa SEC. Unang nag-operate ang JRL Quarta Trading noong 2021 na sinasabing nag-aalok ng 10% o mahigit pang interes mula sa puhunan ng isang investor. Ang mga kliyente nito ay mula sa 52 lalawigan sa bansa at mayroon din sa humigit kumulang 30 iba pang bansa. Hindi raw niya tinatakbuhan ang mga paratang laban sa kanya. Kasalukuyang nakapiit sa custodial facility ng Malasiki Police Station ang akusado. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, 1 North, Central Luzon.